All from Barcelona. Syempre di tayo alis ng San Sebastian hanggat di natin nagagawa mga bagay na ipapakita ko sa inyo today. Dadalhin ko kayo sa Tolosa kung saan ang mga breads, honey, and desserts ay bumibida. Pero hala, bakit may droga? Susubukan na rin natin ang nanalong steak sa buong Spanya. Habang iniinom ang apple juice na typical alcoholic beverage, isa sa pinakasikat na cider house o sidreria. Sumali na rin kayo sa paghula kung magkano naging bill namin. At tatapusin ng gabi kasama lang ay mga babae. Aba, may pa let's go pa, magpa-pancake lang naman tayo. So dahil hindi tayo sana sa ibang bahay, minsan nahihirapan talaga ako sa gabing matulog. Tapos masaklap pa doon, ang aga ko pa nagising. 3 hours lang yata naging tulog ko. 6 AM naririnig ko na ang mga iyakan ng mga ilang bata na kasama ko. Mga gutom na siguro, yun yung naisip ko. Kaya naman kahit walang suklay umumog, niluto ko na itong pancake na palaging request nila sa umaga. Lalagay ko na lang sa comment section ng recipe ko para sa mga interesado. So ito na ang date ng ating bakasyon sa San Sebastian. Kung napanood nyo ng day 1 at day 2, puro lamon lang mostly ginawa namin doon. Charis. Kung interesado kayo, pwede nyo mapanood sa YouTube. Pinay sa Barcelona. Tuwing nagpa-pancake talaga ako sa ibang kusina, hindi sumasaksas ang una. Pero tuloy-tuloy na after nung pangalawa. Ang kinis, no? Makinis pa sa mukha ko. Nagasing na rin sa Shop Jama dahil sa kalampag ng mga kaldero. First things first, hahalik muna itong asawa ko. Ang sarap daw ng tulog niya. Halata naman sa marks at namamagang mukha niya. For breakfast ay hindi nawawala sa lamesa namin ng cold cuts like hams, mga bread with tomatoes, and cheeses. Pasensya na kayo, sumasabi na naman ang boses ko. May flu pa kasi ang lola niyo. Hindi kami kumain ng marami kasi pupunta tayo sa isang sweet fair na ginagawa once a year sa Tolosa, kung saan ipinapakita at binibenta nila ang mga authentic at traditional Basque pastries, cakes, chocolates at mga ilang local specialties. Ang plano talaga today is pumunta ng amusement park para sa mga anak namin. Pero nabago na lang talaga kasi sinadjust ito sa amin ng host ng bahay na na-rent namin. Once a year lang daw ito, kaya naman wag na daw namin palagpasin. Wala namang mga batang na-disappoint kasi di naman nila alam. Dito sa Basque Country naramdaman ko na parang nasa ibang bansa ako. Pero dito pa rin din naman tayo sa loob ng Spain. Meron sila ibang language dito bukod sa Spanish na tinatawag na Euskera. Isang unique language ito na hindi ko kayang ikumpara sa iba kasi kakaiba talaga. Tulad sa Barcelona na parte ng Catalonia, Spain, doon dalawa rin ang primary language, Catalan and Spanish. Dito, Euskera and Spanish. Kaya kahit nasa loob pa rin ako ng Spain at marunong naman mag-Spanish, nahihirapan pa rin ako kasi binibigyan talaga nila ng halagang Euskera language dito. Sa road signs pa lang, dugo ng ilong ko. Naumpisa ng bisita namin dito ng napakagandang musika. Pampagood vibes sina Lolo. Kaya naman iniwan ko talaga dyan halos lahat ng barya ko. After ng ilang songs, dumiretso na kami sa Fira de Reposteria o confectionery fair na katabi lang ni na Lolo. First time ko dito sa Tolosa. Ang ganda. Nakakatuwa yung iba't ibang kulay ng mga bahay nila. Hindi ganun kalaki ang mga parandahan at makitid ang daan. Kaya talagang bago makita ang mga binibenta nila dito ay kailangan pa namin makipagsiksikan. Dito makikita nyo napakadaming tipo ng tinapay. Ang daming ang chocolates, pulborons at candies. Iba't ibang kulay ng honey, mga jams, egg pies, at syempre masasarap na Basque burnt cheesecake. Dito binibigyan talaga nila ng halaga ang kanilang tradisyon at kultura. Ito yung nagustuhan ko dito sa Spain. Kahit 2025 na buhay pa rin mga kagawian noong sinaunang panahon. Bukod sa mga paradahan ng mga sweets dito ay marami ring contest ang nagaganap. Marami ring mga estudyante ng mga culinary schools ang sumasali. Kilala ang Basque Country pagdating sa culinary. Kaya kung mahilig ka sa pagkain, etong isa sa mga lugar na isasuggest ko. Culinary paradise ito para sa'yo. Habang kami nagkakape, dumaan naman itong big group of musicians. Pandagdag saya sa event na ito. Niikot nilang plaza at hindi pala sila isang grupo lang. Marami rin sila. Bago kami umalis, titikman ko daw itong sunflower seeds na merong CBD. Sabi nitong friend ko. Years kami kaya tinikman ko na. Heaven, lasang seeds na nilagyan ng sugar. Nothing special. Tuwang-tuwa nga din pala yung 6 na batang kasama namin. Wala silang ginawa kundi magturo at magpabili ng cookies, candies at panoorin yung mga bees na gumawa ng honey. After namin sa sweet fair, napadpad naman kami dito sa isang street market na di kalayuan sa plaza. Ito yung mga market na isang araw sa isang linggo nyo lang makikita. Ang lalaki ng kalabasa nila dito. At nagaganda ng display ng mga prutas at gulay nila. Hindi nga pala kami masyado nagkakain dyan dahil kailangan nating i-ready yung ating chat sa sunod nating pupuntahan. Pero meron akong binili na ilang sweets na kakainin ko mamayang gabi. At ipapasulubong ko na rin sa mga in-laws ko kasi sila nagbantay ng 4 na araw sa aso namin at mga kuneho. On the way na tayo ngayon sa isa sa pinakakilalang cider house sa San Sebastian, ang Saithar. Marami namang restaurants na nag-o-offer ng cider experience dito. Pero etong lugar na palaging pinupuntahan at nirecommend sa akin ng hipag ko. Ang pinto ay mabigat at gawa sa metal pero parang kinakalawang na. Ganun din palang style sa loob.
loob. Part pala ito ng design niya. May pagka-modern, rustic, industrial ang interior design niya. May mahabang lamesa na gawa lahat sa kahoy. Kasi in-encourage nila na makisalo ka kahit sa di mo kilala. Dumiretso agad ako sa dulo kasi excited na ako makita malalaking cider bars nila. Ang laki no? Kahit di na ako bigyan ng baso, magsuswimming na lang ako. At sino naman kaya itong si Esteban at Olivia na nakapangalan sa mga bars na ito? Si Esteban daw ang founder ng cider house na ito noong taong 1970. Dati itong farmhouse, so together with his love Olivia and mga anak nila, they built this business kasi meron silang knowledge pagdating sa paggawa ng cider. Ang cider nga pala ay isang alcoholic beverage na gawa sa fermented apple juice, mga binurong mansanas. Naging mas successful sila nung ang mga anak nila ay nag-invest na mas maraming pera. Mas pinilaki nila ang factory at ngayon ay meron na silang apple farm na 16 hectares. Subukot sa restaurant, nagbebenta na rin sila worldwide na kanilang sariling gawang cider. Naging masikat sila nung nanalong restaurant na ito na may pinakamasarap na steak sa isang national grilling competition noong 2022 sa Gastronomica ng San Sebastian. In general, masarap talagang steak dito sa Basque Country. Lalo na daw kung medyo rare mo siya kakainin. Pinaluto ko pa ng konti yung sa akin dyan kasi mas bet ko na medium well yung steak ko. Isa din sa popular dish nila dito ang tortilla de bacalao o ang omelette na may codfish. Masarap, malambot at pag nilagay mo sa iyong bibig ay parang nalulusaw. Syempre meron din chistora dito. Maliit na sausage na para ding chorizo. May iba't iba silang set meals na ino-offer. Meron ding for vegans and kids menu. Yung menu number 4 in order namin. Ilalapag lang nila lahat sa table at pinaghahatian namin. Eat all you can nga pala dito kaya kung nabitin kasi ilang dish nila or sa steak pwede ka naman magsabi ulit. Actually tatanungin ka naman nila kung gusto mo pa. 4 na steak lang yata yung kinaya namin dyan. Kasi sa appetizers pa lang nakakabusog na. Okay naman ang lugar na ito. Kung may mantel o placemat at hindi basta nakalagay ang tinapay sa lamesa, ay perfect score na ito para sa mga kasama ko. Para kompleto ang Basque culinary experience ay eto naman ang hinain nilang dessert sa amin. Kidiasabal cheese, walnuts, and membrillo. At syempre ang traditional cookies na tinatawag na tejas y cigarillos o almond buttered cookies. Ganito yung mga pinagbibili kong pasalubong para sa mga in-laws ko. Meron din nga palang apple tart and Basque burnt cheesecake. Drink all you can nga din palang cider dito. Naglalagay na sila ng mga cider na nakabote na para di mo na kailangan tumayo at mag-igib doon sa mga bars nila. Sa mga nagtatanong nga pala bakit do kailangang i-pour ang cider from above your head to the glass. Isa po itong traditional method o ritual nila dito na tinatawag na escanciar o shots na mag-e-enhance ng flavor at para lalong lumabas ang aroma. Kailangan po unti-unti lang ang pour mo. Sakto lang dapat sa isang inuman. Then repeat the process lang. Ganito nga pala magbukas ng walnuts itong si Chef Jaume. Ipoposisyon mo ng tama yung daliri mo, hindi siya masakit. Pero huwag mo nang subukan. Baka sasihin nyo pa ako kung mabalik mga daliri nyo. Hindi ko alam kung kanino naman nagmana itong si Julia. Ay patalo sa papa niya. So magkano nga bang nagastos namin dyan? Dahil wala kami magawa, kaming 6 na mga kaibigan ko ay nagpustahan. Halos lahat kami above 350 euros ang sinabi. Akala ko talaga 400 euros na. 313 euros pala na dinivide namin sa 3 pamilya. Sulit na sulit. Sa steak na eat all you can parang lugi pa nga sila. After kumain na parang walang bukas ay pumunta naman kami ng Decathlon para kunin ng race number at damit na gagamitin ng 2 naming kaibigan bukas. Ito talaga ang dahilan kung bakit kami andito sa San Sebastian ngayon. Para suportahan ng 2 sa grupo namin na tatakbo sa isang marathon. Pag-uwi naman sa bahay, inagayos na rin kami mga mamis. Dahil kahapon sina daddies ang lumabas, ngayon i-turn naman namin para magkaroon kami ng solo bonding moments ng mga nanay. Itong asawa ko na lang bahala sa hapunan ng mga bata at saka magagaling naman ng mga lalaki dito na mag-alaga. Simple lang outfit ko, yung tipong komportable lang at di ako lalamigin. Isinama na rin namin na bago kong kaibigan na si Claudia. Manugang ni Lola Carmen na ipinakita ko sa inyo sa day 1 at day 2 na vlog ko. Nagpunta lang kami sa center ng San Sebastian kasi doon maraming Pinchos Bar and Restaurant. Naglipat-lipat kami para marami kami masubukan. Dito pinasok na rin namin ilang shops kasi naghahanap kami ng small gifts para sa anak kong si Julia. Nalaglag na daw kasi yung isang ngipin, sabi ni Chef Jaume. Kaya kailangan may makita siyang maliit na regalo pag gising niya sa umaga. Nahirapan nga kami maghanap dyan kasi halos lahat ng shops ay magsasara na. Dahil mahilig naman sa hayop itong anak ko, isang pusang maliit na lang na pampaswerte na gumagalo yung mga kamay ang binili ko. At isang fake na labubu. Anyway, din ako masyadong nag-video sa gabing ito kasi gusto ko din ma-enjoy ng sobrang bonding moments namin. Sumakit ang tiyan namin hindi sa pagkain pero sa kakatawa. Ang sarap-sarap din kasi kasama ni Claudia. So hanggang dito na lang muna ang video ko. Halos 2 AM na kami nakauwi kaya tutulugan ko na kayo. Alin ang pinaka nagustuhan mo sa kwento? Hanggang sa susunod. Adios!